Sa isang maliit na baryo na nakatago sa pagitan ng malalawak na bukirin ng palay at mga punong niyog, may isang kalsadang hindi kilala ng marami. Hindi ito tulad ng mga kalsada sa syudad na puno ng sasakyan, ingay, at ilaw. Ang kalsadang ito'y gawa lamang sa lupa, minsan ay maputik kapag umulan at tuyot maalikabok naman kapag tag-init. Ngunit para sa mga taga-baryo, ito ang pinakamahalagang daan dahil sa dulo nito, naroon ang isang panaderyang matagal ng bahagi ng kanilang buhay. Wala itong malalaking karatula, wala ring mga makinang ilaw. Ang panaderyang ito ay gawa lamang sa kahoy, may bubong na yero na medyo kinakalawang, at mga dingding na minsan ay sumisingaw ang amoy ng pugon. Sa harapan nito, may nakapaskil na maliit na tabla na may sulat kamay, pandesal, ensaymada, munay, bago at mainit. Ang sulat ay medyo kupas na, gawa ng panahon. Ngunit sapat na upang malaman ng sinumang dumaraan kung ano ang naghihintay sa loob. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, ang baryo ay unti-unting nagigising, hindi dahil sa tilaok ng manok, kundi dahil sa amoy ng pandesal. Ang amoy na iyon ay banayad, malambing, at nakakapawi ng pagod. Umahalo ito sa malamig na hangin ng umaga at dumarampi sa mga bintana ng bawat bahay. Kahit ang mga taong mahimbing pa ang tulog, tila naaabot ng kanilang panaginip ang samyo ng tinapay. May mga batang nagigising ng maaga, nagmamadaling isuot ang kanilang tsinelas upang bumili ng ilang piraso. Ang matatanda na may nauupo sa kanilang mga bangko, may hawak na lumang tabo ng kape, hinihintay ang unang kagat ng init at tamis ng tinapay. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala si Aling Rosa, ang matandang babae na siyang nagmamay-ari ng munting panaderya. Si Aling Rosa ay nasa 72 taong gulang na. Ang kanyang buhok ay puti na, laging nakapusod, at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila nagkukwento ng mahabang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, palaging maliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay may kasamang init na kayang pawiin ang lamig ng madaling araw. Bawat araw, bago pa man pumutok ang unang liwanag, gising na si Aling Rosa. Naririnig niya pa lamang ang pagtahol ng aso ng kapitbahay at ang unang tilaok ng manok. Bumabangon na siya mula sa kanyang lumang papag. Dahan-dahan siyang bumababa. Isinusuot ang kanyang kupas na saya at lumang apron na may bahid ng harina. Sa kusina ng panaderya, nagsisimula na siyang maghanda. Unay ang paghuhugas ng kanyang mga kamay, pagkatapos ay ang pagbubuhat ng sako ng harina. Sa kabila ng kanyang katandaan, hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, ang bawat pandesal na nililikha niya ay hindi lamang pagkain, kundi isang biyaya. Habang minamasa niya ang harina, binubulong niya ang kanyang dasal. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas ang mga magsasaka ngayong araw. Pagpalain niyo rin ang mga bata na papasok sa eskwela. At sana, kahit maliit lang, ang pandesal na ito'y makapagbibigay ng ngiti at ginhawa sa kanilang lahat. Maririnig sa paligid ang banayad na tunog ng masa na humahampas sa mesa, ang dagundong ng kahoy na ipapasok sa pugon, at ang mahinang lagitik ng apoy na unti-unting lumalakas. Sa bawat kislap ng apoy, lumalabas ang unang bugso ng amoy na magpapagising sa buong baryo. Sa baryong iyon, hindi lamang pagkain ang tingin ng mga tao sa pandesal ni Aling Rosa. Ito ay naging bahagi ng kanilang mga alaala. Ang mga batang lalaki, bago pumasok sa eskwela, ay laging bumibili ng tig-2 piraso at kinakain habang naglalakad. Ang mga batang babae naman, kasama ang kanilang mga ina, ay nakapila sa harap ng panaderya, bit-bit ang mga bayong. Kapag nakakuha na ng pandesal, nakangiti silang umuuwi at ang buong bahay nila'y nagiging mabango rin. Aling Rosa, 5 pandesal po, sabi ng isang batang payat, sabay abot ng ilang baryang pilak. Ngumiti si Aling Rosa at sabay dagdag ng isa pa. Eto, dagdag ko para sa'yo. Lagi kitang nakikitang tumutulong sa nanay mo, kaya ito'y gantimpala. Ang mga magsasaka naman
ay laging dumadaan bago bumaba sa bukid. Nakaupo sila sa bangkong kahoy, sa gilid ng panaderya, umiinom ng mainit na kape at kumakain ng pandesal habang nagkukwentuhan tungkol sa panahon, ani at buhay. Kung wala ang pandesal ni Aling Rosa, hindi siguro magiging ganito kagaan ang simula ng araw. Biro ng isa, at sabay-sabay silang tatawa. Tila ba totoo nga ang kanilang sinabi? Isang madaling araw, sa kalagitnaan ng lahat ng ito, may isang estranghero na dumating. Nakasakay siya sa lumang bisikleta, dala ang isang maliit na bag na puno ng alikabok sa biyahe. Malayo pa lamang, naaamoy na niya ang pandesal at para bang isang mahiwagang lakas ang nagtulak sa kanya upang huminto. Nakita niya ang panaderya payak, maliit, ngunit puno ng buhay. Ang mga batay nakapila, ang matatanday nagtatawanan, at si Aling Rosa ay abala sa pag-aabot ng tinapay. "Magandang umaga po," bati ng estranghero. Napatingin si Aling Rosa at ngumiti. "Magandang umaga rin. Pandesal ba ang hanap mo?" Tumanggo siya. "Opo, at baka po may kape rin." Pinaupo siya ni Aling Rosa sa lumang bangko sa tabi ng bintana. Habang naghihintay, pinagmamasdan niya ang paligid, ang usok na umaakyat mula sa pugon, ang mga batang nagtatawanan, at ang simpleng kaligayahan ng baryo. Habang hawak niya ang unang tasa ng kape at kagat ng pandesal, napapikit siya sandali. Para bang ang lahat ng pagod ng kanyang mahabang paglalakbay ay biglang nawala. Ang pandesal ay hindi lamang tinapay. Ito'y alaala ng tahanan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa simpleng lugar na iyon, sa pagitan ng pugon, ng halakhakan ng mga bata at ng ngiti ni Aling Rosa, nagsimula ang isang kwento na magiging bahagi ng kanyang paglalakbay. At para sa lahat ng nakatira sa baryo, ang araw na iyon ay isa lamang pangkaraniwang umaga, ngunit para sa estranghero, iyon ang simula ng pagbabalik sa isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kapayapaan. Tahimik ang umaga sa loob ng panaderya, matapos bumaba ang unang dagsa ng mga bata at magsasaka. Ang pugon ay patuloy na naglalabas ng init at ang mga pandesal ay nakasalansan sa mga tray na gawa sa kahoy. Sa gilid ng mesa, nakaupo si Aling Rosa, pinupunasan ang kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang apron. Hindi niya iniinda ang pagod. Sa halip, napapangiti siya habang naaalala ang mga batang dumaan kanina, kung paanong kumikislap ang kanilang mga mata sa bawat pandesal na kanyang inaabot. Para kay Aling Rosa, iyon ang gantimpala ng kanyang trabaho, ang makita ang baryo na nagsisimula ng araw na may ngiti at busog ang tiyan. Habang abala siya sa pag-aayos ng natitirang tinapay, muling bumalik ang estrangherong nakaupo sa bangkong kahoy. Tahimik itong nagmamasid, tila may gustong itanong, ngunit nag-aalangan. "Hindi ka taga rito, hiho, ano?" tanong ni Aling Rosa. Hindi inaalis ang kamay sa kanyang ginagawa. Umiling ang lalaki. "Galing po ako sa syudad. Matagal na akong naglalakbay at ngayon lang ako nakarating sa ganitong lugar. Hindi ko po akalain na may panaderya pala rito at ganito pa kaganda ang amoy ng pandesal." Napatawa si Aling Rosa, banayad at puno ng lambing. "Ang amoy, hiho, hindi galing sa pugon lang. Galing yan sa puso. Kapag nagluluto ka ng tinapay, kailangan kasama ang pagdarasal at mabuting hangarin. Doon nagmumula ang bango." Tahimik ang lalaki sandali, nakatitig sa apoy ng pugon. Sa kanyang dibdib, tila may biglang lumuwag, parang ang mga salitang iyon ay may kapangyarihang nagpapagaan ng kaluluwa. Sa labas, maririnig ang tawanan ng ilang batang naiwan pa, naglalaro ng holen sa tabi ng kalsada. Ang hangin ay banayad at sa bawat dampi nito, muling sumisingaw ang samyo ng pandesal. "Aling Rosa," tanong ng lalaki, "matagal na po ba kayong nagtitinda rito?" Tumingin ang matanda sa kanya at ang mga mata nito'y parang may dalang kwento ng maraming taon. "Oo, hiho. Mahigit 30 taon na. Dito ako nagsimula kasama ang aking asawa, pero siya'y nauna ng pumanaw. Kaya't ako na lamang ang natira. At mula noon, ako na ang nagpatuloy. Hindi dahil kailangan, kundi dahil may pangako akong tinutupad." Hindi na nagtanong pa ang lalaki. Nakinig na lamang siya habang ang kanyang pandesal ay unti-unting nauubos. Sa mga salita ni Aling Rosa,
Naramdaman niya ang bigat ng panahon at sabay na kagaanan ng pagtanggap sa simpleng panaderyang iyon. May nakatagong kwento ng sakripisyo, ng pagmamahal at ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon ng kanyang paglalakbay, napansin ng lalaki na hindi na siya nagmamadali. Para bang nais niyang manatili pa, makinig at matuto sa bawat tinig at buntong hininga ng isang matandang babae na naglalaman ng kwento ng buong baryo. Kasunod niya ang 5 pang bata, pawang nakadamit pang eskwela, may mga bag na medyo gusot at tsinelas na halos manipis na. Pero kahit ganoon, masisilayan sa kanilang mga mukha ang pananabik, para bang ang pandesal ang pinakamatamis na gantimpala sa simula ng araw. Isa-isang nag-abot si Aling Rosa. Minsan, higit pa sa binayaran ng kanyang ibinibigay. O ikaw, Juan, dagdagan ko pa ng isa. Nakita kitang nagdidilig ng halaman sa kapitbahay kahapon. Salamat po, Aling Rosa. Masayang tumakbo ang bata palabas. Agad isinilid sa bulsa ang mainit-init pang tinapay. May isang batang babae, tahimik lang na nakapila. Nakayuko siya, tila nahihiya. Wala siyang hawak na pera, pero hindi siya umaalis. Napansin ito ni Aling Rosa, kaya't kinuha niya ang isang pandesal at iniabot. Para sa iyo ito, Ana. Basta huwag mong kalimutan ang assignment mo, ha? Napatingin ang bata, namilog ang mga mata. Talaga po? Maraming salamat po. Sa gilid ng panaderya, ang ibang bata ay naupo sa bangkong kahoy. Kumakain sila ng sabay-sabay, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang ilan ay nag-aagawan sa init ng pandesal, habang ang iba naman ay nilalagay ito sa loob ng kanilang bag para dalhin sa klase. Sa bawat hiyawan at halakhak nila, napuno ang maliit na espasyo ng panaderya ng isang uri ng saya na hindi kayang bilhin ng pera. Para kay Aling Rosa, iyon ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagigising ng maaga. Kahit masakit na ang kanyang likod at mabagal na ang kanyang mga kamay, sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ng estranghero ang tagpo. Hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay parang bumabalik siya sa sarili niyang kabataan, panahon na ang mga simpleng bagay ay sapat na upang mapaligaya ang puso. Mainit pa rin ang pugon ng hapon na iyon. Ang mga bata ay nakalayo na patungong paaralan. Bitbit ang kanilang tinapay at halakhak. Tahimik na muling bumalik si Aling Rosa sa kanyang pag-aayos. Ngunit sa gilid ng silid, nanatiling nakaupo ang estranghero ang manlalakbay. Hindi siya agad umalis. Para bang may humahawak sa kanyang mga paa upang manatili roon. Tahimik niyang tinitingnan ang paligid. Ang mga lumang aparador na puno ng garapon ng harina, asukal at asin. Ang mesa na may bakas ng luma ngunit matibay na kahoy, at ang dingding na may nakasabit na larawan, isang lumang litrato ng isang mag-asawa, nakangiti sa harap ng panaderyang nooy, bagong bukas pa lamang. Lumapit siya sa larawan. Kayo po ba ito? Mahina niyang tanong. Tumango si Aling Rosa, kahit hindi lumilingon. Oo, ako at ang aking asawa. Siya ang katuwang ko sa lahat. Bago siya pumanaw, paulit-ulit niyang sinasabi, Rosa, kahit wala na ako, ipagpatuloy mo ang tinapay. Hindi lang ito negosyo. Ito ang alaala ng pagmamahal natin. Kaya't hanggang ngayon, ipinagpapatuloy ko pa rin. Tahimik na nakinig ang manlalakbay. Sa kanyang dibdib, may kumislot na damdaming matagal nang nakatago ang alaala ng sarili niyang tahanan ng mga taong naiwan niya. Bakit po? Tila ang bawat pandesal ninyo'y may dalang kwento. Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti si Aling Rosa, dahil bawat piraso ay may halong dasal. Habang minamasa ko ang harina, iniisip ko ang mga taong kakain nito. Sana mapawi ang gutom nila. Sana madagdagan ng konting lakas ang kanilang araw. Ang tinapay ay hindi lang pagkain. Isa itong paalala na may nagmamalasakit. Napalunok ang manlalakbay. Sa kanyang mga mata, tila lumabo ang paligid. Hindi siya umiyak, ngunit dama niya ang bigat ng damdamin. Sa mahabang panahon ng kanyang paglalakbay, ngayon lang siya muling nakatagpo ng ganitong uri ng init
Hindi mula sa apoy ng pugon, kundi mula sa puso ng isang tao. Lumipas ang ilang sandali bago siya muling nagsalita. Kung maaari, nais kong makatulong. Hindi ako bihasa sa pagluluto, pero marunong akong magputol ng kahoy, magdala ng tubig, at gumawa ng mabibigat na gawain. Kapalit ng kaunting tinapay at kape, makakatulong ako rito. Napatingin si Aling Rosa, halatang nagulat. Hindi mo kailangang gawin iyan, Hiho. Ang mga dumaraan dito'y bumibili lang tapos umaalis. Bakit ka mananatili? Nagbuntong hininga ang manlalakbay. Sa syudad, lahat ay nagmamadali. Walang nakikinig, walang humihinto. Parang ako'y isang anino lamang. Pero dito, sa simpleng panaderyang ito, naramdaman kong muli na may saysay pa ako. Kung pahihintulutan ninyo, nais kong manatili kahit ilang araw. Tahimik si Aling Rosa. Sa kanyang puso, dama niya ang bigat ng pagiging mag-isa nitong nakaraang mga taon. Ngunit natutunan niyang mag-ingat din. Hindi lahat ng dumarating ay totoo. Gayunman, sa tinig ng manlalakbay, dama niya ang katapatan. Kung gayon, mahinahon niyang tugon. Bukas ng madaling araw, sabayan mo ako. Makikita natin kung hanggang saan ang iyong tiyaga. Ang hangin ay malamig at ang langit ay unti-unting namumula sa silangan. Sa liwanag ng lampara, nagsimula na si Aling Rosa sa pagmamasa ng harina. Tahimik na pinagmamasdan ng manlalakbay bago niya kinuha ang mga troso sa gilid ng bahay at sinimulang tabasin. Ang tunog ng palakol na sumasalubong sa kahoy ay naging parang musika na pumapaloob sa katahimikan ng umaga. Habang tumatagal, nagsimulang bumukal ang samahan sa pagitan nila. Mahigpit ang hawak mo, puna ni Aling Rosa habang minamasdan siya. Para bang ibinubuhos mo ang lahat ng sakit mo sa kahoy. Ngumiti ang manlalakbay ng mapait. Marahil nga, sa bawat hampas, sinusubukan kong pakawalan ang bigat na dala ko. Hindi lahat ng bigat ay dapat sirain, tugon ni Aling Rosa. May iba, kailangang tanggapin lang. Doon mo matatagpuan ang kapayapaan. Tumigil ang manlalakbay, pinagmasdan ang kanyang mga kamay. Noon lang siya nakarinig ng ganoong uri ng payo. Simple, ngunit tumagos sa kanyang kalooban. Sa bawat umaga, natututo siyang magpaapoy ng pugon, mag-ayos ng mga troso, at magdala ng tubig mula sa balon. Sa bawat gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa, magkasama silang nakaupo sa labas ng panaderya, nakikinig sa huni ng mga kuliglig at mga kwento ni Aling Rosa tungkol sa kanyang kabataan. Unti-unti, ang manlalakbay ay naging bahagi ng baryo. Kilala na siya ng mga bata na tuwing umaga'y tumatakbo upang makita siya. Kuya, tulungan mo kami sa assignment, sigaw nila. Hindi na siya itinuturing na estranghero, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, nananatili ang isang lihim, ang dahilan ng kanyang paglalakbay, ang mga alaala na pilit niyang tinatakas. At isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, tinanong siya ni Aling Rosa, Hiho, ano ba talaga ang hinahanap mo? Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya ang langit na puno ng bituin. Matagal siyang nanahimik bago marahang nagsalita. Hinahanap ko ang sarili ko. Tahimik ang gabi. Ang pugon ay matagal nang pinatay at ang huling amoy ng tinapay ay unti-unting naglaho sa hangin. Nakaupo ang manlalakbay sa bangkong kahoy sa labas. Hawak ang isang tasa ng kape na niluto ni Aling Rosa. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalangitan. Para bang may hinahanap siya sa mga bituin, isang sagot na matagal nang hindi dumadating. Alam mo, Hiho, mahinang wika ni Aling Rosa habang nakaupo rin sa tabi niya. Ang mga bituin ay parang tinapay din. Iisa ang anyo, ngunit bawat isa ay may sariling kwento. Ano kaya ang sayo? Hindi agad sumagot ang manlalakbay. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang lumang Amerikana. Mula roon ay iniluwa niya ang isang maliit na papel, gusot at halos kupas na. Maingat niyang ibinuka ito. Larawan. Isang batang babae, nakangiti habang nakayakap sa isang aso. Sa gilid nito, nakasulat, para kay kuya, huwag kang mawawala. Napayuko siya. Mariing pinikit ang mga mata. Kapag umuulit ang panaginip ko,
bulong niya. Lagi kong nakikita ang kapatid kong iyon. Naiwan ko siya sa syudad. Umalis akong walang paalam. Dala ang pangakong babalik ako. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang tuparin. Tahimik si Aling Rosa. Pinakinggan ang bawat salita. Bakit ka umalis? Tanong niya kalaunan. Huminga ng malalim ang manlalakbay. Dahil sa kahirapan. Akala ko, kapag lumayo ako, makakahanap ako ng sagot ng trabaho, ng bagong buhay. Pero ang natagpuan ko ay pader, pagkakait, at mga taong hindi marunong tumingin sa mata ng iba. Lumakad ako ng lumakad, hanggang hindi ko na alam kung saan ako patungo. At sa bawat hakbang, palayo ako ng palayo sa kanya. Kumirot ang dibdib ni Aling Rosa. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa kamay ng manlalakbay. Minsan, mahinahon niyang sabi, ang mga sugat ay hindi kailangang takasan. Kailangan lang silang harapin. Hindi mo kailangang maging perpekto bago bumalik. Ang mahalaga, bumalik ka. Natahimik ang manlalakbay. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na unti-unting tinutunaw ang yelo sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, dumating ang takot. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung hindi na ako matatanggap? Habang pinagmamasdan niya ang larawan sa kanyang palad, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga daliri. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, tuluyang bumukas ang kanyang lihim, isang lihim na matagal niyang pinasan. Ngunit ngayong gabi, ang nagsimulang gumaan. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Nakatulog ang manlalakbay sa isang lumang banig na inilatag sa tabi ng pugon, habang ang mga alingas-ngas ng kuliglig sa labas ay nagsilbing awit ng kapayapaan. Ngunit sa kanyang panaginip, hindi kapayapaan ang dumating. Sa una ay tila maliwanag ang paligid. Naroon siya sa isang kalsadang puno ng ilaw ng poste. Abala ang mga tao, mabilis ang kanilang hakbang. Tila naririnig niya ang ingay ng syudad busina ng jeep, tawag ng mga nagtitinda, halakhak ng mga estudyante. Ngunit unti-unti, ang lahat ay naglaho. Ang liwanag ay naging dilim. At sa gitna ng dilim, may lumitaw isang batang babae, ang kapatid niya. Hawak nito ang aso at nakangiti, ngunit ang mga matay tila puno ng luha. Kuya, mahinang tawag nito. Pasensya na. Uuwi na ako, sagot niya. Nanginginig ang tinig. Sinubukan niyang lumapit, ngunit sa bawat hakbang, tila lalo itong lumalayo. Bakit mo ako iniwan? Tanong ng bata. Ang tinig nito ay hindi na inosente, may halong sakit, may halong tanong na hindi masagot. Natigilan siya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na hindi niya ginusto, na ang lahat ay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Nagsimulang bumagsak ang ulan sa kanyang panaginip. Mabigat, malamig, at walang humpay. Ang larawan ng kanyang kapatid ay unti-unting nabura hanggang sa nawala ito sa dilim. Nagising siya na pawis na pawis. Kahit malamig ang hangin, humigpit ang hawak niya sa maliit na larawan na nakatabi sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, ngunit ramdam niya ang kirot na iniwan ng panaginip. Umupo siya sa gilid ng banig. Sa labas, naroon ang mahinang liwanag ng buwan na tumatama sa mga punong niyog. Tahimik ang buong baryo, ngunit sa loob niya, tila may bagyong bumabalot. Kung babalik ako, matatanggap pa ba nila ako? Tanong niya sa sarili. O baka huli na ang lahat? Kinabukasan, habang abala si Aling Rosa sa pagmasa ng harina, napansin niyang tahimik ang manlalakbay. Hindi ito tulad ng dati, walang ngiti, walang kwento, parang malayo ang isip. May bumabagabag sa'yo, Hijo, mahinang wika ni Aling Rosa. Sabihin mo, huminga ng malalim ang manlalakbay bago nagsalita. Napanaginipan ko siya, ang kapatid kong naiwan. Nakita ko ang mga mata niya, puno ng lungkot, para bang sinasabi niyang pinabayaan ko siya. Hininto ni Aling Rosa ang kanyang ginagawa. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan ang balikat. Alam mo, Aniya, minsan ang panaginip ay hindi para takutin tayo kundi para ipaalala. Kung masakit ang nakita mo,
Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento ninyo. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Napayuko ang manlalakbay. Pero paano kung wala na akong lugar sa buhay nila? Paano kung galit na sila? Humiling si Aling Rosa. Kung tunay na pagmamahal ang iniwan mo, hindi iyon mawawala. Maaari itong masaktan, maaari itong masugatan, pero kapag bumalik ka ng tapat, matututuhan itong maghilom. Dumaan ang ilang araw, ngunit ang panaginip ay paulit-ulit na bumabalik gabi-gabi. Minsan, mas malinaw. Minsan, mas masakit. At sa bawat paggising niya, lalong lumalakas ang isang tinig sa kanyang dibdib, ang tawag ng tahanan. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi niya alam kung anong mukha ang sasalubong sa kanya kung sakaling bumalik siya. Ngunit alam niya, hindi na siya maaaring manatiling lumalayo. Isang gabi, nakaupo siya sa labas ng panaderya. Ang buwan ay bilog, ang hangin ay banayad. Umupo si Aling Rosa sa tabi niya, dala ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Tingin ko, wika ni Aling Rosa, oras na para gawin mo ang desisyon. Ang panaginip ay hindi titigil hanggat hindi ka nakikinig. Tahimik siyang uminom ng tsokolate. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat at liwanag ng sabay. At doon, dahan-dahan siyang tumango. Oo, babalik ako. Maagang nagising ang manlalakbay. Ang hangin ng umaga ay malamig at ang pugon ay hindi pa muling pinapaliyab. Tahimik siyang nag-empake ng ilang gamit, isang lumang bag, ilang pirasong damit, at higit sa lahat, ang larawan ng kanyang kapatid na laging nasa kanyang dibdib. Nakita siya ni Aling Rosa, nakaupo sa bangko habang pinapanood ang kanyang paghahanda. Hindi ito nagsalita agad, bagkus ay ngumiti lamang, puno ng pag-unawa. Handa ka na? Tanong niya sa huli. Tumango ang manlalakbay. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong kailangan kong bumalik. Hindi na ako pwedeng magtago sa mga panaginip. Lumapit si Aling Rosa at iniabot ang isang maliit na supot ng tinapay. Baunin mo ito, hindi lang para sa tiyan, kundi para ipaalala sa iyo, anumang mangyari, may mga lugar at taong handang tumanggap sa iyo. Nagpasalamat ang manlalakbay. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang maliit na panaderya. Ang lugar na iyon ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-asa. Nagsimula ang kanyang paglalakbay pauwi. Tinahak niya ang maalikabok na kalsada ng baryo. Dinaanan ang mga bukirin na kumikislap sa araw at narinig ang halakhak ng mga batang papasok sa paaralan. May ilang kumaway sa kanya. Kuya, babalik ka ba? Sigaw nila. Ngumiti siya at sumagot, oo, pero babalik din ako rito. Sa bawat hakbang, dama niya ang bigat at ginhawa ng sabay ang kanyang mga paa na dati walang direksyon, ngayon ay tiyak na ang tinatahak pauwi. Dumaan ang mga araw ng paglalakad, pagsakay sa jeep at pagtawid sa mga bayan. Sa bawat lugar na kanyang dinaanan, ramdam niya ang bigat ng oras na lumipas. Ang mga gusali ay nagbago. Ang mga mukha ay iba, ngunit ang damdamin ng pag-uwi ay lalong lumalakas. Isang gabi, habang nakasakay siya sa isang lumang bus, lumabas ang buwan sa ulap. Inilabas niya ang larawan mula sa kanyang bulsa. Tinitigan ito ng matagal. Konti na lang, bulong niya, makikita na ulit kita. Ngunit kasabay nito, sumulpot ang takot. Paano kung hindi na nila ako kailangan? Paano kung tuluyan na nila akong kinalimutan? Inilapit niya ang supot ng tinapay sa kanyang ilong. Inamoy ang bango nito. Naalala niya ang mga salita ni Aling Rosa. Ang tinapay ay hindi lang pagkain. Paalala ito na may nagmamalasakit at muling tumibay ang kanyang loob. Sa huling araw ng kanyang paglalakbay, tumigil siya sa tapat ng isang maliit na baryo sa gilid ng syudad. Pamilyar ang mga kalsada kahit may bago ng mga bahay at tindahan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, parang tambol na walang tigil. Sa dulo ng kalye, natanaw niya ang lumang bahay na kinalakhan niya. Ang mga dingding ay kupas, ang bubong ay may kalawang, ngunit iyon pa rin ang tahanan. Humigpit ang kanyang hawak sa bag. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang lumapit. At sa harap ng pintuan,
Narinig niya ang isang tinig mula sa loob, malambot, pamilyar, at halos ikinabagsak ng kanyang tuhod. Kuya, napatigil ang manlalakbay sa mismong bungad ng kanilang bahay. Ang tinig na narinig niya ay pamilyar, halos hindi nagbago, bagamat may kasamang pangungulila. Tumibok ang puso niya ng mabilis, at parang biglang bumigat ang kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Humalabog ito ng bahagya, at doon, sa liwanag ng isang maliit na lampara, nakita niya ang batang minsang iniwan niya ngayon ay isang dalagang may matang pagod, ngunit buhay pa rin ang ngiti. Kuya, muling sambit nito, halos hindi makapaniwala. Napaatras siya ng isang hakbang, natigilan, tila nahihiya. Ang mga salitang matagal na niyang inihanda sa isip ay biglang naglaho. Sa halip, tanging ang luha ang nauna. Pasensya na. Yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi sumagot agad ang dalaga. Tinitigan lamang siya mula ulo hanggang paa. Para bang tinitimbang kung totoo bang siya ito o isa lamang panaginip. Pagkatapos ng ilang tibok ng puso, dahan-dahan siyang lumapit at walang sabi-sabing niyakap siya ng mahigpit. Ang bigat ng mga taon ng pananahimik ay bumagsak sa kanilang pagitan. Ngunit sa yakap na iyon, tila nagsimulang mabura ang layo at ang sakit. Umupo silang dalawa sa loob ng bahay. Ang mesa ay puno ng mga bakas ng panahon, ngunit naroon pa rin ang init ng tahanan. Tahimik lang silang nagkatitigan sa simula hanggang sa marahang nagsalita ang kapatid. Akala ko, hindi ka na babalik. Yumuko ang manlalakbay. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob. Araw-araw kitang naaalala, pero araw-araw din akong kinakain ng takot. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng pagkukulang ko. Hinawakan ng kapatid ang kanyang kamay. Alam mo kuya, matagal kitang hinintay. Galit ako noong una. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Pero habang tumatagal, natutunan kong unawain. Siguro, kailangan mo ring hanapin ang sarili mo. Napaluha siya. Oo, pero sa paghahanap ko, nawala ako. At ngayon lang ako muling natagpuan dahil naalala ko, may tahanan pa pala ako. Sa mga sumunod na oras, nagkuwentuhan sila ng mahaba tungkol sa mga taong lumipas, sa mga kapitbahay na nagbago, sa mga alaala ng kanilang kabataan, ang mga laro sa kalsada, ang halakhakan, at maging ang mga gabing sabay silang natutulog habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Habang nakikinig, dama ng manlalakbay na bumabalik ang mga piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang nawawala. Sa bawat salita ng kanyang kapatid, unti-unti niyang nararamdaman na hindi siya tuluyang nawala dahil may isang taong hindi sumuko sa alaala niya. At bago sila matulog, dahan-dahan niyang inilabas ang supot ng tinapay mula sa bag. May dala akong pandesal, sabi niya. Mahina ngunit may halong ngiti. Galing ito sa isang lugar na nagturo sa akin ng halaga ng pagmamahal at pag-asa. Gusto kong pagsaluhan natin. Ngumiti ang kanyang kapatid. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, kumain silang dalawa ng magkasalo. Mainit, simple, ngunit puno ng kahulugan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng lumang bubong ng kanilang tahanan, muling nagsimula ang isang bagong kwento, hindi na kwento ng paglayo, kundi ng pagbabalik. Kinabukasan, habang unti-unting pumapasok ang liwanag ng araw sa bintana, nagising ang magkapatid na magkaharap pa ring natutulog sa gilid ng mesa. May natira pang mumo ng tinapay sa sahig, tanda ng kanilang mahabang gabing pag-uusap. Huminga ng malalim ang manlalakbay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nagising na mag-isa sa isang banyagang lugar. Ang unang narinig niya ay hindi yabag ng mga estranghero, kundi ang banayad na hilik ng kapatid na dati iniwan niya. Lumabas siya ng bahay at sinalubong ng malamig na hangin ng umaga. Ang maliit na baryo ay tila hindi nagbago. May batang naglalaro sa kalsada, may matandang nagdidilig ng halaman, at may amoy ng bagong lutong kape mula sa kabilang bahay. Ngunit para sa kanya, lahat ay bago. Habang naglalakad siya, maraming nakatitig.
May mga pamilyar na mukha na parang nagdududa kung siya nga ba iyon. Ang ilan, nagbubulong-bulungan. Ang iba na may ngumiti lang ng marahan, parang may bahid ng pagtanggap. Siya nga ba iyon? Yung umalis noon? Bulong ng isa. Ngumiti lang siya. Nagpatuloy sa paglalakad at dumiretso sa lumang panaderya na dati nilang pinupuntahan. Pagpasok niya, bumungad ang amoy ng bagong hurno, pandesal, ensaymada at monay. Sa likod ng counter, naroon pa rin ang matandang si Mang Tino, bagamat mas puti na ang buhok at mas mabagal na ang kilos. Nagulat si Mang Tino nang makita siya. "Ikaw ba yan? Hindi ako nagkakamali." Tumango siya. "Ako nga po, matagal na akong nawala. Akala ko hindi ka nababalik." Sagot ni Mang Tino, sabay abot ng mainit na pandesal. "Halika, kumain ka." Ang tinapay, hindi humuhusga. Kahit gaano ka katagal mawala, kapag bumalik ka, mainit pa rin itong sasalubong sa iyo. Naluha siya sa mga salitang iyon. Nang makauwi, nadatnan niya ang kapatid na nagwawalis sa bakuran. "Kuya, may iniwan akong lupain na hindi natin nagagalaw. Pwede nating gawing panimula ulit." Nagulat siya. "Lupain?" "Oo, maliit lang. Nasa tabi ng ilog. Lagi nating pinapangarap dati na magtayo ng sarili nating panaderya. Naalala mo?" Nanahimik siya. Ang alaala ng kanilang kabataan ay biglang bumalik. Mga gabing nag-iimbento sila ng pangalan para sa panaderya. Mga umagang naglalaro silang parang tindero't tindera, nag-aalok ng pandesal sa mga kapitbahay. "Oo nga, naaalala ko." Mahina niyang sagot. Ngumiti ang kapatid. "Siguro, oras na para tuparin iyon." Kinahapunan, magkasama silang pumunta sa lupang tinutukoy. Nasa gilid ito ng isang maliit na ilog. May lilim ng mga puno ng mangga. Ang hangin doon ay sariwa at ang paligid ay payapa. "Dito natin sisimulan," sabi ng kapatid, may kislap sa mata. Tumingin siya sa paligid at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng nakaraan. Sa halip, nakita niya ang larawan ng hinaharap. Sa mga sumunod na araw, nagumpisa silang maglinis. Tinulungan sila ng ilang kapitbahay. May nagdala ng kahoy, may nag-abuloy ng lumang mesa, at may nagbigay ng sako ng harina. Unti-unting nabuo ang kanilang maliit na panaderya. Sa bawat araw ng pagtatrabaho, unti-unti ring nabubuo ang pagtitiwala ng komunidad sa kanya. Ang mga mata ng mga tao na dati puno ng tanong, ngayon ay may halong respeto. At sa bawat gabi, habang natutulog siya sa tabi ng kapatid, dala niya ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Isang umaga, matapos ang ilang linggo, natapos nila ang unang hurno. Sinubukan nilang magluto ng pandesal. Habang umaalingasaw ang amoy ng bagong tinapay, napahinto sila at nagkatitigan. "Kuya," sabi ng kapatid, "ito na yun, ang simula ng lahat." Kinuha niya ang isang piraso ng pandesal, pinisil ito, at ngumiti. "Oo, at ngayong kasama kita, sigurado akong hindi na ako mawawala ulit." At doon, sa tabi ng ilog, sa ilalim ng araw na unti-unting sumisikat, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na kwento ng pagkawala, kundi kwento ng muling pagtuklas sa sarili, sa pamilya, at sa tahanan. Dahan-dahang bumukas ang langit, at ang unang liwanag ng araw ay pumasok sa maliit na bintana ng bagong panaderya. Ang tunog ng ilog sa di kalayuan ay nagsilbing musika ng umaga, at ang mga ibon ay nagsimulang umawit na tila ba ipinagdiriwang ang bagong simula ng dalawang magkapatid. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na lamang alaala ang bumabalot sa kanilang hapagkainan. Naroon na ang amoy ng bagong lutong pandesal, ang tunog ng pagputok ng hurno, at ang halakhak ng magkapatid habang sabay silang naghahanda para sa mga parokyano. Lumapit ang ilang bata mula sa baryo. May dalang maliit na barya, sabik na makatikim ng unang tinapay mula sa kanilang panaderya. "Kuya, ate, magkano po ang pandesal?" tanong ng isa habang nakatingin sa tray na puno ng mainit-init na tinapay. Ngumiti ang kapatid. "Sa unang araw, libre muna para sa lahat." Natawa ang mga bata
at mabilis na inabot ang tinapay, kumain habang tumatakbo palayo. Ang halakhak nila'y sumanib sa simoy ng hangin. Habang pinagmamasdan iyon ng manlalakbay, may kung anong bigat na tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Parang lahat ng sugat ng nakaraan ay unti-unti nang nagsara. Lumapit siya sa kapatid at mahina niyang sinabi, "Salamat. Kung wala ka, baka hindi ko na muling nakita ang liwanag ng buhay." Hinawakan siya ng kapatid sa balikat. "Kuya, ang lahat ng sugat ay may panahon ng paggaling. Ang mahalaga, bumalik ka. Hindi na ako nag-iisa." At doon, napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nakukuha sa malalayong lugar, kundi natatagpuan sa mga taong handang maghintay at magpatawad. Dumating ang mga kapitbahay, isa-isa, may dalang ngiti at pagbati. Ang ilan ay bumili ng tinapay, ang iba na may nagbigay ng payo, habang ang matatanday nagkwento ng kanilang sariling alaala ng nakaraan. Ang dating pagkakawatak-watak ay napalitan ng pagkakaisa. Sa bawat pandesal na kanilang ibinabahagi, tila ba may kasamang pag-asa at bagong pagtingin sa hinaharap. Nang sumapit ang gabi, matapos ang mahabang araw ng pagtatrabaho, naupo silang dalawa sa harap ng panaderya. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng ilog at kuliglig ang maririnig. "Kuya," sabi ng kapatid, nakatingin sa mga bituin, "natupad na ang pangarap natin." Tumango siya. Pinagmamasdan din ang langit. "Oo, pero higit pa sa pangarap, natagpuan ko rin ang sarili ko. At higit sa lahat, natagpuan ko ulit ang tahanan." Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi, pumikit siya at ang mga alon ng hangin mula sa ilog ay tila humahaplos sa kanyang mukha. Hindi na siya nilalamon ng takot o pangungulila. Ang kanyang puso ay payapa, buo, at handa nang harapin ang bukas. Sa gitna ng katahimikan, naroon ang isang simpleng panata na hindi na siya aalis, na sa bawat umaga ay may bagong simula at sa bawat tinapay na kanilang lulutuin ay may kasamang alaala ng pag-ibig, kapatawaran at pag-asa. At sa pagsikat ng panibagong araw sa isang maliit na panaderya sa tabi ng ilog, nagsimula ang isang kwento na hindi na tungkol sa pagkawala kundi tungkol sa pananatili. Isang kwento ng tahanan, isang kwento ng kapatawaran, isang kwento ng bagong umaga